Ayan. Okay, sorry. Start na po ng record. So, let's start ng ating usapan. Okay, bago po tayo magpatuloy sa ating pinaka main lesson, magkakaroon po muna tayo ng isang maiksing paalala, no? Reminder po mga kapatid. Ito, pasensya na, paulit-ulit sa mga chat ko, sa mga post ko dun sa group natin. Ito pa rin ang aking sinasabi kahit sa online class natin. Yung ALSPAS po natin, paki-submit po kung hindi pa po nasasubmit. Kung hindi pa po kayo tapos, pakitapos na po kasi anytime ay magkakaroon po tayo ng checking ng mga ginawa po natin. ALSPAS 1 hanggang ALSPAS 35. Makikita po yan sa ating group page. Balikan nyo lang po, andun po lahat ng mga ALSPAS. Meron din po dong link na kung saan pag pinindot mo, mapupunta ka sa isang page na nandun lahat ng ALSPAS kung tinatamad ka mag-backread. So, magbasa lang po tayo para at least makahabol po tayo sa mga dapat po nating gawin po, no? Sir, Okay. Yes po. pwede pa po ba umabol doon? Kasi po, hindi pa po ako nakakagawa kasi po, kakabili ko lang din po ng cellphone na to eh. Oo naman, Jaren. Okay lang. No problem. Yun nga, ang mas maganda pa nga sa ngayon ay dahil hindi pa naman nagbibigay ng deadline na dapat nung August pa nag-deadline, kaya lang kasi nga nagkaroon ulit ng quarantine, di ba? Inulit-ulit yung quarantine nung August o September. Kaya ang nangyari na-extend na naman. Pero sa ngayon, dahil wala ng extension ng quarantine, malamang sa malamang tuloy na po ang exam nyo. Kaya habang wala pang date kung kailan kayo magre-register, wala pang date kung kailan talaga yung final exam, pero ngayong taon din yun, ayun na po natin yung mga activities na kailangan sagutan. Okay? So Number two, yung modules po natin. Bukod sa ALSPAS, dapat meron din po tayong mga modules na sinasagutan. Bukod pa po yung mga modules no, o yung mga lessons natin nung nasa classroom pa tayo, bukod pa po yon. So, yung mga pinapasagutan ko po sa inyo na modules at ALSPAS, ito talaga yung mga unang titignan kapag tayo po ay magpapacheck ng portfolio. Pero titignan din naman yung mga activities natin nung mga nauna pa, nung nandun pa tayo sa classroom. Simula nung pagpasok nyo nung June hanggang bago mag-lockdown nung March. So, kung meron pong mga papel sa inyo, mga activities na nakatabi po sa inyo, wag nyo pong itatapon kasi isa po yan sa mga documentation natin na nakatapos po kayo ng mga pinapagawa. Okay? Pangatlo, kung ikaw po ay kung bagong enrolled ka, nung mga January, February, or March, kailangan mo rin sumagot ng ALS, Life Skills Modules. Ito yung number 3, kung makikita niyo po sa inyong screen. Yung Life Skills Module, meron po yung application o app sa cellphone. Nada-download po yan. Pwera ka lang, Jaren, kasi itong number 3 ay pang high school, Jaren. Pero pero yung elementary kasi, ang kailangan nyo lang gawin yung number 1 at saka yung number 2. Yung ALSPAS at saka yung modules. Yun po yung kailangan nyo sagutan. So, sana po. Okay po. Sana malinaw na yung yung mga paalala. Okay. So balikan lang po natin, no? Kasi marami pa rin kasing naguguluhan hanggang sa ngayon. Kahit na ilang beses na ako nag-post at saka nag-explain tungkol po dito sa module. Tanong, Sir, ilan ba talagang module ang kailangan po naming sagutan? Ilan? Okay. So sabi ko nga, dapat sa bawat learning strand, ulitin ko sa bawat learning strand, dapat po meron po kayong tig-apat na module. Napakita ko yung learning strand. Papakita ko sa inyo sa screen. Okay. So sana nakikita. Kung hindi, kung naka-cellphone, pwede nyo i-zoom. Pwede nyo palakihan yan kung maliit. Okay. So, ito meron po tayong 6 na learning strand. Kung babalikan po natin
Ano ba yung ibig sabihin ng learning strand? Pag sinabi po kasing learning strand, ito yung katumbas na subjects sa regular. Sa regular na nag-aaral po kayo, subjects po ang tawag. Sa atin, ALS, ang tawag po ay learning strands. At meron po tayong 6 na learning strands. Sa bawat learning strands, dapat po, meron po kayong tig-4 na module. So, kaya lang kung makikita niyo po sa screen niyo, no, nadoble po kasi yung learning strand number 1. Kumbaga dalawa. Sir, bakit dalawa? Kasi sa learning strand number 1, andyan po kasi yung English at saka Philippines. Filipino. Very good. So, ibig sabihin, dapat sa learning strand 1 pa lang, meron ka ng 8 module. 8 module. Sir, bakit 8? Kasi nga, 4 sa English, 4 sa Filipino. Ito yung question. Sir, sa dinownload kong Aral Muna na apps, iba po kasi ang tawag, hindi po learning strand. Ang tawag po kasi doon sa Aral Muna ay bahagi 1. Kung maaalala nyo ha, kasi sa ibang Aral Muna, nung tinignan ko, hindi learning strand ang tawag. Ang tawag doon, bahagi 1. Paano po yun? Okay. Sa bahagi 1 kasi, doon sa Aral Muna, magkasama po kasi yung English at saka Filipino. Ganito po ang gagawin nyo. Pili lang po kayo ng 4 na Filipino at 4 na English po doon. Paano pag walang English doon sa Aral Muna? Doon sa bahagi 1. Doon kayo pupunta doon sa group page natin, hanapin niyo yung link kung saan nakalagay doon sa post ko na nakalagay doon yung makikita yung module, hanapin nyo lang yon, i-click nyo yon. Pag kinlik nyo yung link na yon, automatic, bawat folder, parang nakahiwalay-hiwalay na po siya. Meron sa English, meron sa Filipino, meron sa Science. So, mas madali nyo pong makikita doon sa link na nakapost. Pero kung wala namang load, at syempre, nagtitipid din naman tayong lahat, okay lang din yung Aral Muna. So, yun muna ang gawin nyo kung ano yung meron muna doon sa Aral Muna. Kapag may load na, tsaka nyo hanapin doon sa group page natin yung link para sa English. Next, learning strand number 2, science. So, dapat meron kang 4 na science. Sa learning strand 3, math. Dapat din meron kang 4 na modules. Sa learning strand 4, 4 na modules din. Okay? Sa learning strand 5, 4 din. At ito yung wala sa Aral Muna, yung learning strand number 6, computer. Kasi bago lang po ito. Kaya wala po ito sa Aral Muna na apps. Yung 6, yung pang learning strand number 6, wala po yan. So, paano yan, sir? Paano namin yung magagawa yung 4 na module doon sa learning strand number 6? Kung maaalala ninyo, nagpagawa po ako ng assignment dun sa nakaraang online class natin tungkol po sa computer. Kung maaalala nyo ha, at saka nag-lesson din po tayo ng computer doon sa library, doon sa school. Naalala nyo kung nung may bisita pa nga tayo? Kung naalala nyo lang ha. So, ibig sabihin, kung meron po kayong nagawa na activity tungkol sa computer, at saka nakagawa kayo ng assignment nung nakaraan tungkol sa computer, bawas na po yun dun sa 4 na module. Halimbawa, nakagawa ka ng 2 activities natin. 2 pinapasagutan ko na assignment tungkol sa computer. So, ibig sabihin, yung imbis na 4 na module, bawasan natin ng 2 kasi nga nakagawa ka ng 2. Ilan na lang natitira? 2 na lang. Kaya, ngayong araw, may ipapagawa ulit ako sa inyong assignment para makumpleto natin yung learning strand number 6. Kasi nga, wala nito sa Aral Muna na apps at saka wala rin nito doon sa link na nakapost doon sa group natin. Actually, kung titignan nyo talaga, hihimay-himayin nyo, wala yung learning strand number 6 doon sa naka-upload. Iilan lang po ang nakapansin yan. Ilan lang po ang nag-chat sa akin tungkol dyan. Kaya, ngayon, kung may question kayo dyan, kinlarify ko na. Yes po. Sir, pwede magtanong, sir, di ba nasabi ko na po sa inyo nung nakaraan na tapos na po sa modules ko? Yes, correct.
1 hanggang 6 natapos ko po. Opo, Nathaniel. Pero, Tanong ko lang po sana opo, kung okay po ba yun? Kasama po ba sa atin? yung mga Kasi sabi, sinabit mo, correct po sabi yun. niyo po, sabi niyo po, wala na tong 6. Hindi pa to na ano. Oo nga, kaya lang kasi, dahil nga may time na binigay sa atin, kasi nung mga panahon na yon, nung sinabi ko sa iyo na okay na sinabi kong wag mo nang gawin, kasi nga, parang binigyan tayo ng deadline noon, kala ko kasi mag-e-exam na kayo ngayong September. Kaya, Okay. sabi ko baka gahulin, kaya okay na yun. Pero dahil nag-extend na naman, may oras na naman tayo, para sigurado talagang makakapag-exam po kayo, at papayagan kayo mag-exam, gawin po natin itong learning strand number 8. Okay, sige sir. Bali, ano ko na po, standby ko na lang po yung yung nagawa ko. Correct. Tama. Sige At po. least, andyan lang muna. Apo. Okay. So, malinaw po itong learning strands ha. So, all in all, lahat-lahat ng modules na dapat makita sa inyong portfolio ay 28 modules. Sa elementary at high school, 28. Pero, sa high school may dagdag pa kasi na life skills, itong number 3. Kung titignan nyo, naalala nyo yung gumawa kayo ng liham, nag-a-apply kayo ng trabaho, pinag-usapan natin yung personal development, interpersonal communication, pinag-aralan po natin yan. Kung maaalala nyo, nung nag-enroll kayo nung June hanggang September, yan po yung pinag-usapan natin last year. Pero kung hindi nyo naabutan yung lesson na yan, meron din pong app sa cellphone tungkol po dyan. Downloading nyo lang ALS Life Skills ang pangalan para masagutan nyo po. Okay? Ulitin ko, itong number 3 ay para lamang po sa high school. Ang elementary ay hindi gagawa ng number 3. Okay. Next. Ito yung susunod na update. DepEd account. Okay? Sir, ano yung DepEd account? What do you mean by DepEd account? Actually, lahat po kayo na nag-enroll sa akin sa ALS ay meron pong DepEd account. Ano yun? Isa po yung email. Email po yun. Na kung saan, magagamit po natin yung email na yun kung tayo po ay mag-enroll sa senior high. At saka, meron tayong ibang application na gagamitin bukod dito sa Google Meet para makapag-review. So, yun po yung gagamitin yung account. Hindi ko pa po nabibigay sa inyo yon. May ilan lang ako nabigyan kasi nga, kailangan na nila sa senior high school. Yung mga nag-enroll ng senior high, binigay ko na po. Pero yung mga hindi nag-enroll sa senior high, nasa sa akin po yung DepEd account nyo, ibibigay ko po yon kapag gagamit tayo ng ibang application o ibang apps sa pag-aaral o sa review bukod sa Google Meet. Okay? So, yun po yung DepEd account. Next, number 5. Lahat po ng mga gumagawa, lahat po ng mga nakakapagpasa on time o yung mga humahabol, binibigyan ko po ng certificate of completion, itong number 5. Okay? Sir, ano po yan? Ito yung certificate na nagpapatunay na nakakapagpasa ka o nakompleto mo yung mga pinapagawa sa inyo ni teacher. Kaya, pansamantala, pwede kayong mag-enroll sa senior high. Tandaan, itong number 5 ay hindi po diploma. Ulitin ko, itong number 5 ay hindi diploma. Iba po ito. Ito ay temporary na certificate na kung saan papayagan kayo mag-enroll ng senior high. Yung mga nabigyan ko naman ng number 5 na ito, yung certificate na ito, na hindi nag-enroll ng senior high, ay itabi lamang po ang certificate. Bakit? Kasi isa rin po yan sa hahanapin kapag tayo po ay mag-e-exam na sa ALS. Nakuha po? So, kapag kayo ay hindi pa nakakakuha ng nitong number 5, okay lang kasi nasa akin yan. Pero, bago kayo makapag-exam, bibigyan ko kayo nito kung kompleto yung mga modules at saka yung mga ALS pass. Okay? At itong number 6, ito yung pinaka-aantayin yung lahat. Updates. Kailan ba ang ALS exam namin, sir? Kailan ba ang ANE test? Ito yung final test. So, na-post ko na ito sa group natin. Ipapaliwanag ko lang kung ano ba at anong ibig sabihin nung naka-post na yon.
Okay, ito po yung pinost ko sa group natin. Okay? Pabatid o announcement. A&E test tuloy ngayong 2020. Ibig sabihin, kahit na may pandemya ngayon, tuloy na tuloy pa rin po yung exam nyo. Ito ay ayon sa pinakahuling desisyon ng Bureau of Education Assessment of BEA. Ibig sabihin, sa DepEd kasi, by department yan. Meron pong iba't ibang opisina dyan. Yung opisina na gumagawa ng exam, sabi po nila na nagawa na po nila yung exam, kaya tuloy na tuloy po ang exam nyo ngayong 2020. Okay? Kung makikita nyo, meron pong 6 na announcement. Una, para sa ALS Program Elementary at Junior High School Level Completers ng school year 2019, 2020 at mga nakaraang school year. Ibig sabihin, yung mga nakapag-submit ng mga pinapagawa, sila po yung mga pwedeng mag-exam sa darating na A&E test, mapa-elementary o high school. Kung babalikan mo yung number 1 na sinabi ko, completers. Completers. Complete. Ibig sabihin na kompleto mo yung mga pinapapasa. Number 2, computer-based test para sa completers na edad 21 hanggang 59. Ano yung ibig sabihin ng computer-based? Ibig sabihin, pupunta raw po kayo sa isang school na kung saan meron pong mga computer room at doon po kayo mag-e-exam. Okay? Sa computer po kayo mag-e-exam. Pupunta po kayo ng isang school. Kung ano yung school na yon, wala pa pong sinasabi. Wait lang po sa another announcement. Pero at least binibigyan ko na kayo ng idea kung ano yung magiging setup ng test. Okay? So, nakalagay dyan, para sa edad 21 hanggang 59. Sir, paano yan? Bata pa ako. Pareho tayo, 20 pababa lang ang edad natin. So, paano yan? Yung mga kapag-exam lang daw ay 21 hanggang 59. Antayin natin yung panibagong announcement ni DepEd. Bakit? Kasi kung nakikinig po kayo ng balita, no? Kung naririnig nyo to sa balita, na pinapayagan na raw po lumabas ng bahay yung may edad 15 years old hanggang 59. So, 15, pwede na raw po lumabas. So, ibig sabihin, nilabas kasi itong announcement na to nung hindi pa pinapayagan lumabas yung 15 years old. Ngayon, pinapayagan na. So, antayin natin yung panibagong utos ni DepEd. Nakuha po? Pero sa ngayon, ang nilalabas pa lang na utos ni DepEd ay 21 to 59 years old pupunta sa isang school para makapag-exam. Okay, next. Hiwalay na schedule para sa completers na edad 21 pababa at 59 pataas. So, ito nga yung sinasabi ko, no? Kapag ikaw ay 20 years old below o pababa, kung ikaw ay 15, 16, 17, 18, 19 o 20, antayin mo yung panibagong announcement ni DepEd kung paano tayo mag-e-exam. Kasi nga, syempre, naka-pandemic pa rin tayo. Antayin nyo po. Pero sa 21 hanggang 59 years old, pupunta sa isang school para mag-exam ng test ng naka-computer. Next, requirement. Ito, paulit-ulit. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, mapapost, mapachat. Requirement pa rin ang kompletong portfolio na may sapat na puntos. Okay. So ito, kung makikita nyo sa screen nyo, tinuturo ko ng kulay pula. Ayan, requirement pa rin ang kumpletong portfolio. So, ibig sabihin, no portfolio, no exam. Maliwanag po yun, ha? So, sa mga nakikinig at makikinig pa lang, okay, yung mga hindi na, yung manonood, kasi alam ko may makikinig po nito at manonood na mamaya pa lang kasi naka-record. So kung ikaw ay hindi ka naghahanda ng iyong portfolio at hindi ka sumasagot ng mga pinapasagutan ko, ay wala kang karapatan para makapag-exam. Okay? Kung ikaw to, wala kang karapatan makapag-exam. Kahit na ikaw ay June pa lang nag-enroll,
pero kulang ang iyong pinapagawa, sorry, hindi ka makakapag-exam. Kahit magtanong ka sa ibang teacher ng ALS, hindi ka papayagan. Next, patuloy ang pag-aaral ng mga temporary enrollment sa formal school ngayong school year 2020 hanggang 2021 hanggang lumabas ang resulta ng A&E test. Okay, para sa mga naka-enroll ng senior high school, tuloy nyo lang po yung pag-aaral dyan, grade 11. Habang kayo po ay naka-enroll sa senior high, tuloy pa rin po tayo sa ALS na klase hanggang makapag-exam po kayo. Habang waiting tayo sa resulta ng exam, kayo ay naka-enroll sa grade 11. Para kung sakaling pumasa kayo sa ALS at nagpapatuloy kayo sa grade 11, next year, grade 12 na kayo. So wala pong nasayang na panahon. Next, hindi na isasagawa ang A&E readiness test o yung IELTS. Kung naaalala nyo noong July, August, ito yung sinasabi ko na exam nyo, yung final exam. Ito kasi yung exam na papalit sana sa final test kasi nga nagkaroon ng pandemic. Kaya lang, dahil nga pwede nang lumabas yung 15 years old at parang hindi na ganun kahigpit, kaya itutuloy na yung final test, yung pinaka nire-review natin sa mga ALS klase natin. Okay? Sabi dyan, maglalabas ang BEA o opisina ng DepEd na tungkol po sa inyong petsa at detalye kung kailan ang registration. So, advance info, bibigyan ko lang kayo ng advance na informasyon. Ang sabi po, no, na December daw po kasi ang exam nyo. Itong December na. So, ibig sabihin, kung December ang exam nyo, November ay magkakaroon na ng registration. Ibig sabihin, magpaparehistro kayo bago kayo mag-exam. Ano yung requirement sa registration? Yung portfolio. So, ibig sabihin, October, ano na ngayon? Ilang araw na lang matatapos na naman ang October. So, ganun kabilis. Gusto ko, bago matapos ang taong ito, may nagaganap at may ganap sa ating lahat. Okay? Kasi ang tagal na po natin itong inaantay. Dapat nung March pa lang tapos na kayo. Kaya lang, dahil nga sa pandemic, nausog na nausog. So I want, kahit na may pandemic, gusto ko magkaroon ng blessing sa buhay ng bawat isa sa inyo na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya kapit lang, tiwala lang, tuloy lang po sa pinapagawa. Nakuha po? Okay. So ito po, sabi ko nga, be ready dahil anytime magkakaroon na po ng registration. Okay? Kasi nga, 15 years old, pwede na kayong lumabas. Kahit hindi na pala magulang ang maghatid. Okay? Pero syempre, for safety, mas maganda pa rin kung 21 years old ang lalabas. Okay. So ito nga yung pinaliwanag ko kanina, no, na tuloy pa rin ang grade 11. Ngunit, kung sakaling hindi tayo pumasa sa test, kahit naka-enroll po kayo sa grade 11, babalik po kayo sa ALS. Ito po yung ibig sabihin nito. So uulitin ko, kahit naka-enroll kayo sa grade 11, kung bagsak kayo sa exam, babalik po kayo sa ALS. So, nagtitiwala po naman ako sa kakayanan ng bawat isa sa inyo. Lahat naman ng pinapagawa ko, hindi naman yan basta-basta trip ko lang o gusto ko lang. Lahat ng pinapagawa ko ay isa rin nagsisilbing reviewer nyo po. Yung ALS Pass, reviewer po yan sa nalalapit na exam. Kaya, mas maganda po gawin nyo po. Kasi para sa inyo rin po yan. Next, assignment. Okay. So, sabi ko nga, kulang tayo sa learning strand number 6. Pwede nyo na itong i-screenshot. Okay? Pwede nyo nang i-screenshot or kung hindi kayo sa cellphone nyo i-screenshot, i-send ko na lang ulit sa group natin. Okay? So, ibig sabihin, ilalagay ulit ang sagot sa yellow pad at isasubmit po ito sa Monday. Tuwing Monday po ako nasa school, isasubmit nyo po yan para mabigyan ko po kayo ng panibagong activities. Pero ang online class natin, kada Miyerkules. Kada Wednesday po ang online class natin. Kasi Tuesday, may klase po ako sa mga bagong enrolled. Okay? So, paki-screenshot. Tungkol po ito sa computer, history of computer, pakisulat. Tapos number 2, what is an operating system?
Give different examples of operating system. Okay. So, bago tayo magtapos, saglit lang naman ang ating online class ngayon. Gusto ko lang tayong magkaroon ng kumustahan at saka konting review din. Okay. So, sige nga, try natin magkaroon ng maiksing review. So, ready na ba tayong mag-review? Review time! Yon! Review time! Mukhang ako lang atang masaya sa review time. Parang yung iba malungkot. Okay. So, review time. Maiksi lang po ito, no? Ganun pa rin. Sa ALSPAS ko po ito kinuha. Noong nakaraan kasi, kung naaalala nyo last week, ay nagkaroon po tayo ng review din. Kaya lang, yung iba nag-request ng math. So, kaya nyo bang sumagot ngayon ng math? Send po yung screenshot yan. Ito, pwede nyo naman i-screenshot po ito. Pero, okay. Sir, baka sabihin nyo, Sir, baka kasi yung iba na makikinig pa lang mamaya, ito yung question. Sir, ito bang question mo ay pang-elementary at pang-high school o pang-high school? Yes, pareho po. Pang-elim at high school po ito. Okay, let's answer number 1. A basketball team wants to sell 6,273 worth. Meron ba kayong mga papel dyan para mag-solve? O wala? Parang wala, no? Ren, dito ako sa SB Park. Oo nga. Okay. Sige. Siguro laktawan natin tong math, yung may kailangan ng solution, kailangan mag-solve. Sige, laktawan natin kasi alam ko yung iba walang papel na hawak ngayon. Nakalimutan ko rin kasi sabihin sa inyo na kumuha ng mag-ready ng papel. Sige, ito na lang. Yan. Okay. Oo nga, yung iba may trabaho kasi. Ito na lang. So, ito hindi na kailangan ng solution or solve. So, sige. Let's answer this. Education is our passport to the future and tomorrow belongs to those who prepare for it today. Okay. Tanong. Ano pong sentence ang nabasa po natin? Hyperbole ba yan? B, metaphor? C, personification? O D, simile? Sir, ano ba yung mga pagpipilian? Ano ba ibig sabihin ng mga yan? So, yung mga nabasa po natin, okay, kung maaalala nyo, ito yung, alam ko, in-explain ko po ito, no? Nung nag-aaral pa po kayo tayo sa room, alam ko, nag-aaral tayo ng payutay. Naalala nyo ba? Figures of speech, yung ibig sabihin yan. Okay? So, sa mga hindi po nakakaalala, figures of speech. Okay? Na kung saan, hindi po literal yung ibig sabihin ng sinasabi. Okay? So, ano yung ibig ko sabihin? Isa-isahin ko po ito. Halimbawa, itong letter A, hyperbole. Ano ba yung hyperbole? Ito yung klase ng salita o pangungusap na kung saan pag nagsalita ka, overreaction, exaggerated kung magkwento. Yung tipong pag nagkwento ka, napapalipad mo yung mga bato sa sobrang imposible na, yan yun. Hyperbole. So, magbibigay ako ng halimbawa. Ito yung madalas na sinasabi ng mga pulis sa palabas, di ba, sa mga pelikula, kapag nakikipaghabulan ng kriminal, di ba, sinasabi nila, kapag hindi ka sumuko, maliligo ka sa sarili mong dugo. Ang tanong, meron ba talagang naliligo sa sariling dugo? Talagang may tabo siya, may shampoo. Meron ba? Malamang wala. Tama? Binubuhos niya yung dugo niya, sir. Oh. Ibig sabihin lang kasi ng maliligo ka ng sarili mong dugo, ibig sabihin, pag binaril ka at hindi ka sumuko, talagang yung dugo mo, yun ang kakalat sa sarili mong katawan. Pero hindi talaga maliligo. Tama? Yun yung hyperbole. Yun yung letter A. Yun yung ibig sabihin ng hyperbole. Letter B. Ano ibig sabihin ng metaphor? Pag sinabing metaphor, ito ay nagkukumpara ka ng mga dalawang magkaibang bagay.
Okay? Pero, direkta mo na siyang kinukumpara. Halimbawa, ang mga bata ay ang mga anghel ng tahanan. So, ibig sabihin, yung bata, direktang kinumpara sa anghel. Diba? So, hindi na ako gumamit ng ibang salita. Direkta ko na kinumpara. Metaphor yon. Number 3, letter C pala, sorry. Letter C, personification. Ano yung personification? Pag sinabing personification, ito yung mga walang buhay, binibigyan mo ng gawi ng tao. Ano yung ibig sabihin nun? Halimbawa, yung araw. Ang araw ay sumisilip o sumisipat sa ganap na alas 7 ng umaga. Tanong, meron bang mata ang araw para sumipat o sumilip? Wala, di ba? So, yun ang ibig sabihin ng personification. Walang buhay pero binibigyan mo ng buhay. Okay? Sige. Next. Ano yung simile? Pag sinabing simile, ito yung nagkukumpara ka ng dalawang magkaibang bagay pero yung salita mo ay gumagamit ng mga salitang parang, tulad, kaperas o kapareho, yung ganun yung mga salita. So magbibigyan ko ng halimbawa. Ang kanyang mga kamay ay parang yelo sa lamig. So nagkumpara ka ng dalawang magkaibang bagay. Yung kamay, kinumpara mo sa yelo. Bakit ka nagkumpara? Kasi nga sa sobrang lamig. Okay? Paano mo kinumpara? Gumamit ka ng salitang parang. Yun yung ibig sabihin ng simile. Sa English, kaya lang English po kasi yung pinag-uusapan natin. In-explain ko lang po sa Tagalog. Okay? So, yung parang na salita sa English ay like. Your hands are like an ice. It's so cold. O, di ba? So, gumamit ka ng salitang like. So, simile po yun. Okay? So, nagigets, I hope na nagigets nyo po. So, ang tanong sa unang kong pinapakita ay, education is our passport. So, ano kayang salita, anong klaseng sentence po ito? A, B, C, o D? Ang sabi na Nathaniel, letter B. Ano kaya yung iba? What do you think is the answer? Pwede nyo pong gamitin ang chat box para masagutan. Siya po kasi Nathaniel lang ata. Ayun, si Sheila B. How about the others? Paano yung iba? Yung iba po. Ito na naman si Greg H. Sir, miss you. Okay, miss you too, brother. Okay. Hindi tayo natuloy sa online class ng nakaraan. Okay. Sabi ni... Sino ba si Johnny? Medyo iba kasi yung mga pangalan niyo eh. Johnny. Yes, Papa? Sino si Johnny? Hala, Sir Jane yan, hindi Johnny. Sorry na. Na magkarugtong kasi. Sorry. Hi, Jane. B ang sagot. Okay. Ang tamang sagot po ay letter B. Okay? Correct. Nathaniel, Sheila, at saka Jane. Correct. Letter B. Next. Doon tayo sa second question. Ana, kung makikita niyo yung kulay pula na gumagalaw, yun, nandun na po tayo ha. Ana observes that each day a few stars are visible in the eastern region of the sky that were not visible the night before. Which of the following statements explains her observation? Okay. So, ano kaya ang sagot niyo dyan? Nagigets niyo ba yung tanong? Pwede niyo pong i-zoom kung medyo malabo or maliit yung question para maintindihan po natin. A, B, C, o D?
Anna observes that each day a few stars are visible in the eastern region. So ibig sabihin daw, nakita raw ni Anna na may mga bituin sa may bandang eastern side o sa may bandang kaliwa niya. Okay? Kanang side, eastern. So, nung kinabukasan siguro, kinagabihan ulit, hindi niya na nakikita yung bituin. So, ano ba kayang explanation kung bakit hindi niya na nakikita yung bituin na yon? A. The Earth spins on its axis as it revolves around the sun. B. The stars move around the Earth. C. The sky moves around the sun. Or D. The Earth rotates on its axis. So, sabi ni Sheila, A. Sabi ni Nathaniel, Mang Tani, B. Ano naman po yung iba? How about the others? Mukhang tahimik. Okay, so ang tamang sagot po rito ay ang tamang sagot po ay letter A. Ang tamang sagot po ay letter A. The Earth spins on its axis as it revolves around the sun. Okay? Hindi po umiikot ang bituin sa araw. Naka-steady lang po ang bituin. Ngunit ang ating mundo ang siyang umiikot sa kanyang riles o yung tinatawag na axis. At the same time, umiikot din ang mundo sa paligid ng araw. Kung kaya't naiiba po ang pwesto ng mga bituin kung tayo ay tumitingala sa kalangitan. Okay? Pero ang bituin, naka-steady lang po yan. Next. Pangatlo, Earth is here so kind that just tickle her a hoe and she laughs with harvest. So, ano sa tingin niyo ang sagot dyan? So, number 3. Saglit lang po ito ha. Konting review lang po tayo. Okay. C, sabi ni Sheila. How about the others? Sabi ni Jaren, C. Sabi ni Joy, D. Okay, sabi ni Jane, C. Okay. So, katulad nga ng nabanggit ko nung kanina, no, kung ano ibig sabihin ng mga nasa pagpipilian, pag sinabi kasing personification, yung mga gawi ng tao, ugali ng tao, ay binibigay mo sa mga bagay na walang buhay. Okay? Or halimbawa, ito. Earth is here, so kind. Ang mundo raw ay mabait. That just tickle her. Alam niyo ibig sabihin ng tickle? Ibig sabihin nun yung parang kinikiliti. So, and she laughs with harvest. Tumatawa raw ang mundo. So, meron bang bibig ang ating mundo? Meron bang kamay? O para makiliti, meron bang parte ng katawan? Wala. So, ang tamang sagot po rito ay letter C. Okay? Next, ganun ulit. Very good sagot po ha. Okay lang kung magkakamali, no problem po. Next, resentment is like a drinking poison and waiting for it to kill your enemy. Okay, ano po kaya yan? Okay, type nyo lang po yung sagot nyo sa chat box. Okay? Sa mga nagtatanong, sir, ano ba ibig sabihin ng resentment? Kasi hindi namin naiintindihan yan. Pag sinabing resentment, ito yung sama ng loob. Okay? Yung tinitimpi mo yung galit mo. Resentment is like a drinking poison and waiting for it to kill your enemy. So, anong sagot niya po? So, ayan, sumagot letter D, dog. Okay. So, ang tamang sagot ay letter D, correct, dog. Kasi nga, gumamit ng pagkukumpara, like. Yung salitang like kanina sa Tagalog, parang. Okay? So, ang tamang sagot ay letter D. Very good sa mga sumagot. Okay. Next. Sir,
Yes, Nathaniel. Pwede bang, ano na ako? Kasi Oo, sige ka na. 27% na po kasi ako eh. Okay. Sige. Okay lang po ba? Opo. Screenshot ko naman na po yung assignment. Okay, sige po. At saka naka-record po Salamat, ito. sir. Okay, sir. Okay, Salamat po. salamat po para sa kanya. Okay, next. Which of the following is not? Sa exam nyo, marami pong ganito. Maraming panlito. Kaya basahin maigi. Which of the following is not a sexually transmitted disease or STD? Alin po kaya sa mga sakit na nabanggit sa pagpipilian ang sexually transmitted disease o yung napapasa? Alin po kaya dyan yung hindi napapasa? Okay, sige na, type sa chat box. Okay, sabi ni Sheila B. How about the others? Okay, very good. So, para mas mabilis na, no? Ang tamang sagot po ay letter B. Hindi po napapasa through sexually ang diabetes. Okay? So, iba po, yung mga sakit na nabanggit ay napapasa po. Okay. Next. Okay. Next. Gemaline is fond of eating street food outside her school. After 1 month, she complained of the upper right abdominal pain with her eyes and skin became yellowish in color. What kind of disease might Gemaline have? So, Tagalogin po natin. Si Gemaline daw ay mahilig kumain ng mga street foods sa tapat ng o sa labas ng kanyang paaralan. Pagtapos ng isang buwan, ay sumasakit na po ang kanyang tiyan. Tapos, ang kanyang balat daw ay naninilaw. Dali lang ha, yung aso namin tumatahol. Wait lang. So, ano daw kaya ang posibleng sakit ni Gemaline? Pakitype yung sagot niyo po. Okay. So, nakita ko na yung mga sagot nyo, no? So, may mga C, so, okay. So, ang tamang sagot po ay letter C. Very good. Hepatitis A. Kasi, mula sa mga street foods, hindi ka naman makakakuha ng dengue. Hindi ka rin makakakuha ng AIDS. So, hepatitis A po ang tamang sagot. Next. Which of the statement, yung pinakadulong sentence, which of the statement is true? Alin daw yung totoo dyan? A. COVID-19 is a pathogenic virus that can easily spread through direct contact with people infected. B. Hepatitis A is a bacterial infection that you can get from an open wound. C. You get tuberculosis by breathing fresh air from open sea. Or letter D, you can get HIV infection in swimming pools. So ano pong sagot po natin kaya dyan? Alin daw po dyan ang totoo? Okay, A. Okay. So, dito po, ang tamang sagot po ay letter A. Okay, very good. Letter A po ang tamang sagot. So, alin po dyan ang totoo na nahahawaan po tayo ng COVID-19, lalo na kung direkta po tayo nakikipag-usap sa may
infected o yung may COVID-19. Okay. Next. Very good sa mga sumagot. Next. Which part of the human body system is responsible in maintaining the body immunity in fighting infections? Alin daw body system, parte ng iyong katawan na kung saan responsable sa pakikipaglaban sa mga virus o infection? A, digestive, B, integumentary, C, lymphatic, D, reproductive system. Okay, you can chat on the chat box kung alin po dyan ang inyong sagot. Okay. So, sa mga kararating lang, welcome, mga kapatid. Sagot lang po muna tayo. Okay, try Sir C. Okay lang po yan. Okay. How about the others? Sabi ni Oliver, C. Sheila, C. Okay. Sige. So, sagutan na po natin. So, ang tamang sagot po dito ay letter, very good sa mga sumagot ng letter C. Lymphatic system. So, ito po ang naka-in-charge sa katawan po natin na kung saan sila po ang lumalaban sa mga infection o virus na nakukuha natin sa kapaligiran. Lymphatic system. Nandyan po yung ating immune system nakasalalay. Kung umiinom ka ng vitamin C, so dyan po yun nakasalalay. Okay? Hindi naman digestive, hindi rin integumentary. Yung integumentary sa balat po yan. Ang reproductive, para po yan sa pagpaparami sa ating mga organ sa pagpapareproduce. Ang digestive sa tiyan. So, ang tamang sagot po dito ay letter C. Okay, next. Number 5. How can we take care of our lymphatic system? Paano daw natin mapapangalagaan ang ating lymphatic system? A, B, C, o D? Okay, Christian, malakas sa crossfire. Letter B, sabi. Okay, sabi ni Jane, B. Sabi ni Jaren, B. Sabi ni Sheila, B. Okay, ito ay obvious na obvious naman. So, ang tamang sagot po dito ay exercise regularly. Okay? Yung iba sa inyo, nakita ko na ulit sa school at saka sa barangay. No? Mga nagsitabaan. Mag-exercise po kayo, ha? Isa po yan sa panlaban sa COVID-19. Okay, next. Number 6. AIDS is a disease caused by human immunity virus. Which of the following correctly spells this disease? Okay. Ano raw ibig sabihin ng salitang AIDS? Kasi yung AIDS, may ibig sabihin po yan. Okay? Naka-acronym. So, ano ibig sabihin ng AIDS? A. Acquired infection disease system. B. Acute immunity deficiency syndrome. C. Acquiring immunity disease syndrome. Or letter D, acquired immune deficiency syndrome. Sige, type lang po kayo, A, B, C, o D. Okay, B, karamihan, B. Okay, B. Okay, so, sabi ni Oliver, B. Sabi ni Justine, 5. Ito, tumaba ito eh. Nakita ko ito sa barangay. Letter B. Okay. So, ang tamang sagot po dito, ano raw ba ibig sabihin ng AIDS? Ano yung acronym? What is the meaning of AIDS? Ang tamang sagot po dito ay letter D. Dog. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Okay? Acquired. Ibig sabihin ng acquired, nakukuha. Okay? So, ang tamang sagot ay letter D. Next. Okay lang magkamali. Okay. Next.
Medyo nakaharang ata yung, yan. The functions of the nervous system that helps a person think and remember. Ano raw dyan? Okay? Ang nakakatulong sa nervous system para makapag-isip at makaalala. A. Sensory. B. Cognitive. C. Somatic. D. Autonomic. Okay? So, alin po kaya dyan? Pili lang po kayo dyan. A, B, C, o D. Okay? May mga nagsagot. Letter A. Okay, lahat A. Okay, lahat letter A. Okay. Si Christian CF. Crossbar C. Si Brother Paul Pandili. Boy. Okay. So, ang tamang sagot po dito sa tanong na ito ay letter. Okay, tama si Brother Paul. Cognitive function. Letter B. Okay? B. Kasi pag sinabi mong sensory, ito yung mga nararamdaman po natin, iisip natin. So, it's not sensory, it's cognitive. Kaya tayo nakakapag-isip. Cognitive. Okay? So, Brother Paul. Yan. Tama. Okay. So, dahil may time pa naman tayo ng konti, kaya pa natin ito sagutan. Itong math. So, I give you siguro, bibigyan ko kayo ng, yung iba ha, yung ibang kaya, bibigyan ko kayo ng 3 minutes para kumuha ng papel at ballpen. Sige. Kuha muna kayo ng ballpen or lapis or notebook para makapag-solve po tayo. Sige, I'll give you 1 minute lang kasi mabilis lang pala. Kanya-kanya naman tayong mga bahay. Okay. Okay, siguro nandiyan na naman, no? Meron na siguro kayong mga papel at ballpen. Kahit scratch lang, tamang ano lang tayo, tamang magsusolve lang po tayo. Number 1, a basketball team wants to sell 6,273 worth of tickets. If the ticket cost 49 pesos, how many tickets will the team have to sell to meet its goal? Okay. So, ibig sabihin, gusto ng basketball team na magkaroon ng benta na halagang 6,273. Kung ang isang ticket daw nagkakahalaga ng 49 pesos, ilang ticket kaya ang kailangan ibenta ng team para kumita sila ng 6,273? Sige, try to solve it. Ay bibigyan ko po kayo ng oras. So kapag nakuha niyo yung sa tingin niyo yung sagot, type lang kayo. Okay, sabi ni Jaren, B. About the others, sabi ni Sheila, B. Okay, sige, try lang. Sir, Jaren? naka-record naman po to, di ba? Opo, tama. Percent na lang po kasi ako, sir. Pwede po mag-out na muna. Sige, Jaren. Okay, thank you, Jaren. No problem. Sa Monday na lang po. Tama, Monday. Okay. So, sabi ni Oliver, sabi ni Jane, at sabi ni Izel na nasa Mandaluyong, letter B. Sabi ni Christian Alvaro na naging tumaba, na may bagong cellphone.
Malakas sa crossfire, B. Sabi ni Justin Cinco, boy, nanaliwanagan ng Lunes. Okay. O sabi mo, shout out ko. Ayan, shout out ko na. Mamaya mapopost na to sa Facebook. Shout out na sa'yo. Grabe. Namiss ko kasi kayo, kaya ganyan. Ganun tayo eh. Okay. So, ang tamang sagot po ay letter B. Boy, 128. So, all you have to do is to divide. I-divide nyo lang po yung 6,273 sa 49. Actually, may butal siya, hindi siya eksakto kung i-divide nyo ng mano-mano. Pero, rounded off, ibig sabihin, yung pinakamalapit ay letter B, 128. Letter B. Okay, yes, Paul. Do you have question, Paul? Okay. Next, number 2. Divina used 3 cups or 3/4 cups of cocoa for a chocolate cake. How many cups will she need to make 1/2 chocolate cake? Okay, tagalogin natin. Si Divina raw, para makagawa ng isang chocolate cake, kailangan niya ng 3/4 na cups ng cocoa. Eh kung kalahating cake lang ang gagawin niya, ilang cups ng cocoa ang kailangan niya? Kasi sa isang chocolate cake, 3/4 cups ang kailangan ng cocoa. Dito sa kalahating cake kaya na gagawin, ilang cocoa na lang? Ilang sukat na lang ng cocoa? So, try nyo nga. A, B, C, o D. Sir, Yes, Paul. hello sir. Apo, Paul, naririnig ka? Sir, mga bago ba to, sir? Ha? Mga bagong ano? Ay, hindi. Kaya lang hindi familiar sa inyo yung mga pangalan kasi may mga nakahalong tagatandang Sora. Pero 2019 pa rin sila. Kasabay niyo lang din. Good, sir. Thank you. Okay. Yung iba na kaklase nyo na hindi pa nakakasali dito, Paul, nasa Barangay Holy Spirit, kasalihin nyo na. Hindi kasi ako makapag-chat na sa group chat kasi nga nandito na ako eh. Nakapresent na ako. Sige, sir. Salamat, Paul. Okay. So, sige natin sagutin yung question. Ayan. Mukhang bumabiyahe si Justin Cinco. Malakas yung hangin. Okay. So, nasa na po yung iba? Chat na po kayo kung ano yung sagot nyo. 3/4 cups. 1/2 cup. Sabi ni Oliver, letter A. Yon. May B, may A. Okay. So, sir, paano natin kakalahatiin ang isang fraction? Kasi karamihan sa inyo medyo nalilito sa fraction. So, pag sinabing fraction, ito po yung numbers na hindi siya buo. Okay? Merong 1/4, merong 1/2, merong 3/4, merong 1 and 1/2. So, ibig sabihin, laging may butal pag sinabing fraction. Okay. So, ang sabi rito, para raw makagbuo ka ng isang chocolate cake, kailangan daw ng 3/4 cups ng cocoa. Paano na lang kung kalahati na cake ang gagawin mo? So, ilan na lang ang kailangan mo? So, ang tanong dito, paano nyo kakalahatiin ang isang fraction? Halimbawa, bigas. Yung bigas na binili nyo, may timbang na kalahating kilo, 1/2. Paano nyo, ano yung kalahati ng 1/2? Sige nga, pakitype nga sa chat box. Ano yung kalahati ng 1/2? Diba, sa bigas, 1/2 kilo.
Pag kinalahati mo yung 1/2, ilan na lang? Okay. So may sumagot, sabi ni Paul, 1/4. How about the others? Sheila, 1/4. Okay. How about the others? 1/4. Very good. Di ba? Mas madaling maintindihan kung ganun ang explanation. Pero ang tanong kasi dito, paano mo nakuha yung 1/4? Okay? Di ba? 1/2. Kinalahati mo yung 1/2, 1/4. Pero paano na-solve na naging 1/4? Kasi sa bigas, madali lang eh. Sa asukal, madali lang. Timbangin mo, kunin mo yung kalahati, makikita mo sa timbangan, tatapat siya sa 1/4. So, 1/4 talaga ang basa. Pero kung walang timbangan, anong gagawin po natin? Okay, so, ito po ang gagawin nyo ha. So, all you have to do para makalahati ang isang fraction, ita-times nyo sa 1/2. Okay? Ita-times nyo sa 1/2. So, ibig sabihin, itong 3/4, kapag tinimes nyo sa 1/2, makukuha nyo yung sagot. Okay? Makukuha nyo ang sagot. Sir, paano? Okay. Sandali lang. Okay, wait lang ha. Papakita ko sa inyo kasi alam niyo naman, mahirap pag wala tayong board o hindi nyo makita yung pagsusolban. Okay, wait lang. Magbubukas ako ng panibagong application. Ay, hindi. Tama. Dali lang. Para makita niyo yung pinagsasabi ko. Okay, wait lang. Stop presenting lang ako ha. Ipapakita ko kung paano sinusolve to. You know I want it. Okay. So nakikita nyo na yung nasa screen, yung paint. Okay. Sana nakikita nyo, no? Okay. So ito po. So sabi doon kanina sa tanong ko, paano nyo makakalahati yung 1/2? Sabi nyo, sagot nyo kanina, ang kalahati ng 1/2, pag kinalahati mo yan, 1/4. Diba? Yan ang sabi nyo? Okay. Sige. So, paano mo nakalahati ang 1/2? So, all you have to do, kapag walang timbangan, ita-times mo lang po yan sa 1/2 din. So, 1 times 1 is equal to 1. Itong nasa taas, yung numerator, ita-times mo na ng number sa taas. 1 times 1 equals 1. So, pag nasa baba na, itong 2, kung nakikita nyo, itong 2, ita-times nyo rin dito sa kabilang 2. 2 times 2 is equal to 4. Kaya, ang kalahati ng 1/2 ay 1/4. Yes, multiply. Correct. Okay? So, lang. So, paano naman dito? Sa kabila. Yung kabila, yung 3/4. Paano mo kakakalatiin ng 3/4? So, 3/4 times 1/2. Pasensya na sa sulat ha. So, ganun din. Ita-times mo lang din yung mga number sa itaas at sa mga number sa ibaba. Okay. So, paano yun? So, 3 times 1 is equal to 3. Kopyahin lang yung symbol na line. So, 4 times 2 is equal to 8. So, 3, 8. Ang sagot. So, doon sa tanong po kanina, babalik lang po natin. Ito, kung babalikan po natin yung tanong sa number 2, ang nakuha natin sagot ay 3/8. So, ang tamang sagot po ay letter B, boy. Okay? Yun po ang tamang sagot, letter B. Next, sana naintindihan po natin. No? Okay? Next. Number 3. Miss Sol packed 32,000 cans of
sardines and placed in a box. Each box contains 1,000 cans of sardines. How many boxes are needed to pack all the cans of sardines? Hi, Kitli. Good afternoon. Joanna, Kitli Alcantara. Chamsing. Okay, so ano sa tingin nyo? Si Michelle daw ay nagbalot, nagpack ng 32,000 na delata ng sardinas at nilagay sa isang box. Sa isang box, naglalaman ito ng 1,000 sardinas. Tanong, kung merong 32,000 na box, 32,000 na delata si Miss Sol, ilang box kaya ang kakailanganin niya? Ito, ang dali-dali nito, ha? Obvious na obvious po ang sagutan dito. Baka may magkamali pa. Pero kung may magkamali, okay lang. Hindi ka namin husgahan. Okay, so C. So, okay, very good. So, ang tamang sagot po dito ay letter C. Very good. Okay. So, yun po. Letter C. Okay. So, wait lang ha. Meron pa ba dito tagatandang Sora? Ayun si Sheila. Tsaka si Jane. Okay. Sheila at Jane. So ngayon, yun lang muna ang pag-uusapan natin, Sheila at Jane. So, magsisa tayo ulit ng panibagong review. Siguro next week na ulit. Kasi alam ko, Jane, nag-enroll ka ba sa senior high school? Johnny, nag-enroll ka ba sa senior high? Hindi. Okay. Si Sheila kasi nag-enroll sa senior high. So, alam ko, kaya nga hinahapon ko yung schedule ng online natin para hindi kayo mahirapan at makasabay pa rin po sa lesson. So, pero sa ngayon, yun lang po muna ang ating pag-uusapan. So, kung wala na po tayong tanong, kakausapin ko muna yung mga taga-Holy Spirit. Kasi ito rin po yung aming lesson. Okay? So, salamat sa inyong pagdalo. Jane at Yes, Jane. Ilang po pala kami yung yung nandito ngayon sa online class natin. Kasi karamihan sa mga classmates mo naman ay nagtatrabaho sa school. Kaya lang yung iba, hindi ko alam, nag-iinaso. Sorry sa word. Pero nangangamote. Magpaparamdam lang. Grabe ka, sir, sa nag-iinas to, sir, kasi nagpaparamdam lang pag andyan na yung exam. Kala nila, papayagan ko sila. So, yung mga iba na alam ko na libre at may load, nagpo-post sa Facebook, updated sa mga kaganapan, alam na alam din yung ganap sa buhay ni Tekla ngayon, pero hindi sumama sa online class. Hindi natin isasama ngayon sa exam yan. Sir, excuse me lang. Na-late kasi ako. Meron po bang assignment? May assignment po ba ngayon? Yes. Meron po tayong assignment. Okay. Sige. Isasabay ko na po kayo sa mga hindi nakahabol ng assignment. So, para sa mga taga-Holy Spirit, meron po tayong assignment. Okay. So, ito po yung ating assignment. Yan. Screenshot na at ipapasa ulit ko sa Monday. Every Monday nasa barangay ako, every Monday nasa school ako. So, sir. Pero pag hindi makapunta, picturean, isend sa akin. Yes, okay. Po. Yan ba yung ginawa ko, sir? Ay, hindi po. Iba na naman to. Iba naman po ito. Sir. Bago yan, sir. Sige, yeah, sir. Po. Bago po ito. Sir, baka ganito ka ganito. Opo. Yes, Jane. Nasa akin yung po sir yung portfolio ko po. Nasa akin pa rin po.
Sige, okay lang. Pero kapag nag-registration tayo or kailangan na i-check, Apo. padala mo na lang. Or pwede ka na pumunta sa school kasi 15 years old, pwede na lang lumabas eh. Sir, saan nilalagay? Oo nga, sir. Pwede na daw po. So, yung sagot po dito sa question na assignment ay ilalagay po sa ating palad. Paano yun? Nakakatawa yun, sir. Malamang sa yellow pad, saan ba ako nagpapalagay ng sagot? Naman, sir. Kompleto na lang. Mom. Sa yellow pad lagi ha. Hindi na po tayo sa notebook ngayon kasi pumunta na tayo sa notebook. Yellow pad lang lagi. Ha? Okay po. Namit Noted. na kita, Joanna, ha? Thank you, sir. Okay po. Okay. So, yung mga kanina na taga Holy Spirit na hindi naabutan yung update, ito po yung update natin sa exam. Na-post ko rin to sa group page natin na tuloy pa rin ang exam nyo at ang setup po ay pupunta kayo sa isang school para makapag-exam. Pero computer-based. Ibig sabihin sa computer po kayo sasagot. Hindi po sa inyong mga bahay. Hindi tayo through online. Kailangan niyo pumunta sa isang school. Pero kung anong school na yon, wala pang sinasabi, kalma lang po tayo. At kailan ito? Ang bali-balita, itong December. So kung December ang exam, kalma po tayo dahil registration na po by November next month. So ilang araw na lang, matatapos na naman ng October. Kaya yung mga may kulang na module, ALSPAS, mga kailangan na activities, pakigawa na. Kasi kahit paulit-ulit ako, makulitan kayo sa akin. Kung mangungulit naman kayo sa bandang dulo sa akin, ay hindi ko na po kayo papansinin. Okay? Kaya ngayon pa lang ako'y nangungulit para magawa nyo na po yung mga dapat gawin. So sabi dyan, 21 years old hanggang 59 years old ang pupunta sa school para mag-exam. Pero dahil nga pwede nang lumabas ang 15 years old pataas, ay antayin natin yung panibagong utos na DepEd tungkol dyan. Parang makulimlim na naman, parang uulan na naman. Okay. So, yun po. So, sabi nga dyan, yung mga nag-enroll ng senior high, tuloy pa rin po habang wala pa ang exam at habang nag-aantay ng resulta ng exam. Pero kung sakaling hindi maganda ang resulta ng exam para po sa atin, ay kailangan po natin bumalik sa ALS kahit na tayo ay enrolled sa grade 11. Uulitin ko, kahit nag-enroll ka sa grade 11, babalik ka sa ALS at mababaliwala yung mga activities na pinagawa sa iyo sa senior high. Ganon kasakit ang lagpak. Kaya ngayon pa lang, kahit, di ba pa ulit-ulit naman ako, post naman ako na po sa group page, igawin na po yung mga dapat gawin. Okay po, isusoli niyo yung mga tablet na hiniram niyo sa senior high kung kayo ay bumagsak sa ALS. Sir, wala ba tayong tablet? Wala tayong tablet. Ha? Para muna yun sa mga nag-enroll ng grade 11. Pero ewan ko lang yung mga bagong enrolled sa Meron ALS ako nun, sir. Nang alin po? Tablet. Kapag nag-enroll sa grade 11. Seryoso ba yung tanong mo? Paracetamol. Paracetamol, Yan sir. yung tablet mo. Biogesic. Ayan. So, yun lang naman ang gusto ko sabihin sa inyo. Kaya tayo nagkaroon ng online class. Ito nga, paulit-ulit. Reminder, ALSPAS, 1 to 35. Yun ang mga kailangan gawin. Yung modules. Sir, ilang module ang kailangan sagutan? So, ito pinakita ko na sa inyo, 28 module. Sa Learning Strand 1, 4 na module sa English. Sa Learning Strand 1, Filipino, 4 din. Sir. Sir, hindi ko na alam yung mga nagawa ko dyan. Ay, baka nagdoble-doble na. Ay, okay lang magdoble-doble. Wag lang magkulang-kulang. Sige po. Magpasa na lang tayo kahit doble-doble. Sana po sa tayong lahat. Yun, sure yun para hindi kayo mamroblema sa inyong mga activities. Basta 28 modules. Kaya lang, ang tanong kasi dito, mga kapatid, no, sa aral muna na apps na dinownload nyo,
walang learning strand number 6, itong digital citizenship, itong nasa dulo. Kaya nga yung pinapa-assignment ko sa inyo ay tungkol sa computer. Itong assignment. Yan. Kasi nga, walang computer sa aral muna. Para ma-meet pa rin natin, magawa pa rin po natin yung hinihingi na DepEd na 4 na modules doon sa learning strand number 6. Yan. Okay? So, all in all, 28 modules po lahat. Ayan. Okay? So, sana na-gets po natin, ano? Kung ikaw ay nag-enroll sa grade 11, meron kang DepEd account sa akin. Pwede kang kumuha ng grade 11. Pero, kung ikaw ay nag-enroll naman sa grade 7, meron kang DepEd account din. Okay? So, lahat naman kayo sa akin nag-enroll sa ALS ay may DepEd account. Sir, baka yung iba nalilito, ano ba yung DepEd account? Yung pag sinabing DepEd account, ito po yung isang email na ginawa na magagamit po natin sa mga review, sa klase. Kasi hindi lang naman Google Meet ang pwede natin gamitin kapag nagre-review tayo or nagkaklase. Meron tayong tinatawag na Google Classroom. Meron tayong tinatawag na iba't ibang platforms o iba't ibang apps ng Google na kung saan ang gagamitin yung account ay yung hindi nyo sariling account, yung ginawa ng DepEd para sa inyo. Yun yung tinatawag na DepEd account. Lahat kayo may DepEd account. Kaya lang sa senior high, hinihingi kasi yun ang gagamitin nyo sa pag-aaral. Sir, ayaw gumana sa akin. Ano po? Kailangan ko niyan, sir. Nag-enroll ka ba sa grade 11? Opo. Ayan. So, mabibigay ko sa inyo yung DepEd account nyo. Joanna, tinanong mo na si teacher mo tungkol sa password? Binigay niya na po, kaso hindi pa din po pumapasok. Incorrect Ay, hindi pa rin pumapasok? Hindi pa rin gumagana? Opo. Naiiwan na nga ako eh. Dami Laka. ng review. Pati diagnostic. Pampam mo. Oo, kasi may diagnostic kayo nung nakaraan. Opo, ang dami na, sir. Oo, sunod-sunod. Tapos, ano bang track ang kinuha mo ulit? YUMS? ABM po. ABM. So, kailangan na. Uy, purong tanga. Sir, ano po? Sir, masakit po. Sino yung mga kasama mo dyan? Kaklase mo ba yan? Sabotage yan, sir. Gumagawa kami module, sir eh. Module sa grade 11. Well, anyways, tatanong ko muna, no, yung sa password mo, Joanna. Kasi hindi ko sigurado kung ano yung nangyari. Kasi yung password mo na binigay ko, yun yung pangkalatang password. Hindi ko alam kung sino nag-iba. Hindi ko naman ginagamit yung mga account nyo. Kaya inisip ko baka yung advisor mo nagpalit. Pero dahil hindi rin gumagana yung password mo na binigay ng advisor, may pagtatanungan muna ako, ha, Joanna? Sige po, waiting na lang po ako, sir. Sige, andyan naman ang trupa, andyan naman kaibigan mo. Makakahabol. Oo nga, sir. Screenshot na lang kinukuha ko, sir, para makasagot ako eh. Oo nga. Kawawa naman ako. Hindi, kaya mo yan. Ikaw, galing ka naman eh. Salamat, sir. Okay. Salamat, master pala. Hello. Andito pala yung isa sa mga classmate natin, si Jobel. Hi, Jobel. How are you? Kung nasa trabaho ka, Jobel, ha? Nakamute si Jobel. Saan ka, Jobel? Famous. Oo, nakamute eh. Sir, brand out daw yung wifi nila Justin 5, sir. Kaya... Si Justin? O, Justin? Hi, Paul. Sinognog, sir. Pandili. Sir, masakit po yung tiyan ko. Kain ka pa to. Kaya pa, Joanna? Joanna, ano pangalan ng advisor mo? Nansa Bordo po. Uy. Nansa Bordo? O sige, i-chat ka na naman. Pwede ko naman kausapin yung advisor mo. May tatanong lang ako. Salamat, sir.
Okay. Sige po. Actually, yun lang naman muna ang update ko sa inyo. Baka kasi maniwala kayo sa mga post na kumakalat sa online na kailan yung exam, ano yung mga kailangan gawin. At least sa akin yung muna narinig yung mga requirements. Okay? Yung Sir, sabi... Ha? Paul? Wala, sir. Yung certificate of completion, yung nakalagay dyan sa inyong dito sa presentation, lahat din po kayo niyan meron as long na kompleto talaga, completion niya, kompleto yung mga activities na ginagawa niyo po. Yan yung mga kailangan kapag mag-e-exam na po kayo at sa senior high. So kung may bala kayo mag-enroll pa sa senior high, ewan ko kung pwede pa, parang third week na kasi nila ngayon, malay niyo tanggapin pa kayo, kuha lang kayo sa akin ng certificate of completion, itong number 5. Ayun po. So sa mga nakikinig, gano'n na, kapag itong exam po ninyo, pag pumasa po kayo dyan, ay grade 11 po ang next step. Wala pa pong diretso college. Okay? So do you have questions? Yung assignment, huwag kakalimutan. Do you have questions? Para makapag-merienda na tayo. Yun, sir. Merienda na. Oo nga eh. Nakagutom nga eh. Papa-merienda ka, sir. Oo, hatid ko sana dyan. Ipapakita ko sana yung burger. Sir, kainin kita. Sa Monday na lang, sir. Pabalot na lang. Pabalot na lang. Well, anyways, yun lang naman. Para makapag-merienda, nagugutom na ako eh. Yun lang ang update ko sa inyo. Balikan nyo lang po yung mga reviewer natin na ALSPAS. Yun din kasi nire-review ko sa iba. Kasi nga sabi ko nga, yun yung lalabas karamihan sa exam. Okay? So, kung wala nang tanong, gawin nyo na lang po yung assignment, tapos mag-review, gawin na yung activities. Sir, yun pa rin ba yung assignment? Ito, bago na po ito. Saan ba ito? History of Computer? Yung! Galing ba? Si Pending. Penguin. Ba't penguin? Sino penguin? Sige, sir. Ano po ako, sir? Alis na po ako. Yan lang muna. At mamaya uulan Sir, magbibigay ka na ba ng certificate? Pasok na ako sa trabaho. Sige, ingat ka, Glenn. Yung certificate pwede na ako magbigay at nagbigay na ako sa iba. Noong July pa lang yun, nagbigay na ako. Wala signal. Hindi, wala lang talaga nagsasalita. Ayaw ba? Oo, tumahimik lang. Pero may signal ka na. Wala akong signal. Putik. Okay. Sige, yun lang muna at chat na lang po tayo kapag may questions po kayo, ha? Salamat sa pagdalo. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, ingat po Bye-bye, kayo. sir. Bye-bye, salamat. God bless. Bye-bye kayo kay sir. Bye-bye, sir. God bless. Bye-bye, thank you. Chup-chup. Bye na. Bye-bye. Bye, sir. Bye-bye po. Sige po. Bye, sir.